Magandang umaga po sa atin lahat mga kababayan. Ito po uli ang Ako Bicol Rin YouTube channel. Sa umagang ito mga kababayan ay ganun pa rin, magbibigay pa rin tayo ng mga sharing o mag-share tayo ng mga bagay-bagay na hindi pa alam ng mga baguhan nating kaklase sa dialysis at sa mga kapwa dialysis natin na minsan kakaroon ng mga problema sa mga komplikasyon. As usual, bibigay tayo ng mga kaunting payo, kaunting pagbabahagi, kaunting pagtuturo ng mga posibleng lunas sa mga biglaan nating nagiging problema sa ating karamdaman, mga kaibigan, mga kababayan. Ang una-una po nating pag-uusapan ay tungkol sa problema sa mahirap pong matulog minsan ang mga pasyente ng dialysis. Ang kadalasan po niyan, sinasabi ng mga nepro, karaniwan daw yan sa nagda-dialysis. Pero nung ako mismo, tama yung mga lahat ng sinasabi ng doktor ay tama, mga kaibigan, mga kababayan. Pero nung natuklasan ko, nagtataka ko bakit di ako makatulog. Nung tiningnan ko ang aking mga vital sign, mga blood sugar at saka yung aking blood pressure, ay minsan natuklasan ko kaya pala di ako makatulog madaling araw na dahil nasa 160 pala ang aking blood pressure, mga kaibigan, mga kababayan. Ang ginagawa ko, inom ako ng maintenance ng mas maaga sa tinakdang oras, mga kababayan. At ngayon, pag ako hindi makatulog, mayroon akong tinitik na melatonin. Pero pangit din na yung melatonin ay araw-arawin natin yan. Hindi rin maganda nung araw-arawin natin yan. Siguro mga twice a week, pwede. Twice a week nating i-take yung melatonin. Pero kung araw-arawin, hindi po maganda rin sa atin yan. Saka ayon sa mga nakakausap natin mga doktor, mga kababayan. At isa pang yung pagkatapos ko palang uminom ng maintenance ko sa blood pressure, sa high blood, ay nakakatulog naman. Pero huwag na natin asahan na ang tulog natin mga pasyente ng dialysis ay pareho pa rin nung tayo ay wala pang sakit, mga kaibigan, mga kabayan. Iba na ang kondisyon natin sa pagtulog. Ngayong tayo ay may mga pasyente na ng dialysis. Ayon sa mga nakakausap nating mga doktor sa kidney, mga kaibigan, mga kababayan. At ang isa pa, gaya nung pinayo ko nung nakaraan tungkol sa pagpapakabit ng
access, yung kung maiiwasan natin yung paulit-ulit na pagkabit ng access, ay gawin po natin sapagkat ang komplikasyon po ng paulit-ulit na pagpapakabit ng iba't ibang parte ng katawan natin ng access ay nagdudulot rin po ng pagiging makalimutin. Yan po ang nararamdaman ko kasi ako nasa 4 na beses na akong tinurukan ng yung pampamanhid kapag tayo uoperahan sa mga pagkakabitan ng ating access. Yun ang naging problema pag paulit-ulit tayong tinuturukan ng pagpamanhid. Nagiging makalimutin po ang tao. Ewan ko lang sa inyo kung kayo ba ay ganun din, nagpa-ulit-ulit na nagpakabit ng mga pistula o access sa ibang parte ng katawan. Kung naranasan nyo rin ba ang magiging makalimutin? Yung bang mga bagay-bagay tayong dating alam natin, tapos bibiglang pag naisip na alala mo yung hindi mo na maalala kung ano yung bagay na yon. Ganun po ang naranasan ko minsan. Dahil sa 4 na beses ko nang ranasan yung maturukan ng tawag dito yung ano bang term ng pampamanhid. Ngayon, ang isa pang maaaring maging komplikasyon sa atin ay ang kagaya dun sa pinanggalingan ko dati sa unang pinagsalangan ko ng dialysis. Dami kong ilan ang kasama ko doon, mga lalaki at babae ay pare-parehong buntis, mga kaibigan, mga babayan. Totoo po yan. Dahil tayong mga sira ng kidney, may marami sa atin din na umiihi. So yung mga pinapasok natin sa katawan nating tubig, kung sobra doon sa tinakdang 1 liter a day, pag sumobra doon, yan ang naging sanhi po ng paglaki ng ating mga tiyan, mga kaibigan, mga babayan, mga classmate. Pakahirap dahil hindi ko naman naranasan lumaki ang aking tiyan. Pero lumaki rin ang tiyan ko dahil sa taba. Pero sabihin mo na nagkargado ng tubig, hindi ko pa po naranasan. Dahil ako kasi po, mga kaibigan, nakokontrol ko yung dami ng iniinom kong tubig. Kasi ang iniisip ko, yung pag nabuntis tayo, ay lalaki tayo, pag nabuntis ang tiyan natin ng sobra sa tubig, tinitingnan ko yung mga kasama kong ganun, malalaki tiyan. Parang hirap silang kumilos dahil parang mabigat ang pakiramdam ng malaki ang tiyan, yung sobra sa tubig. Ganun pa man, mayroon pong paraan naman dyan sa sobrang dami na ng tubig sa tiyan. Yan naman po ay natatanggal naman po yan doon sa NKTI. At sa ibang dialysis center, mayroon po mga doktor na nagtatanggal niyan. Kagaya po doon sa Antipolo, sa Padre Pio, mayroon po dyan doktor na nagtatanggal ng tubig sa tiyan.
Yun po ang specialista niya, expertise niya sa pagtanggal ng tubig sa mga nasusobrahan. Ang pag-inom ng tubig sa tinakda ng doktor, mga kababayan. Siguro hindi ako nagkakamali. Sa NGTI kasi, pwede ka naman malibre doon. Pero kung tiyatsaga ka ng mahabang pila, kung gusto mong mapabilis, magbabayad ka. Ganun po. Ang alam ko naman po sa Antipolo, may bayad, pero di naman po gaano kamahalan. Karaniwang ano lang, presyo lang siguro mga 3,000 ganun. Ganun po ang maipapayo ko lang po sa inyo. Iwasan yung sobrang tubig sa katawan. Dahil yung dialysis, ang purpose po niyan sa atin, kaya ginagawa natin ang mag-dialysis para tanggalan tayong tubig sa katawan, sapagkat tayo po ay kung umihi pa man tayo ay mahina na, hindi na kayang i-eliminate yung tubig natin sa katawan ng ating kidney, sapagkat ang ating kidney ay napakahina na po ng function ng mga kidney natin, mga kaibigan, mga babayan. May mga solusyon sa mga pag-iwas. Kung meron ng solusyon dyan, magtipid sa tubig. Kung panay ang uhaw, pwede namang unti-unti ang lagok ng tubig lalagok ka ng kaunti. Pero wag mo naman sobrahan. Yung mabasa lang yung lalamunan mo. Kasi makakatakot yung sobrang laki ng tiyan ng nating mga pasyente, lalo na mga lalaki tayo. Ang pangit sa tingnan na lalaki ka tapos buntis ka. Parang hindi na rin magandang tingnan sa atin bilang lalaki, tapos tingnan ka parang buntis. Pwedeng iwasan mga kababayan. Pwedeng iwasan yan. At isa pang sasuggest ko mga kaibigan, ay yung mga bagay na minsan nagiging sanhi ng mga tinatanggihan tayo ng ating mga hinihingi nating tulong, lalo na sa mga politiko. Suggestion lang to, hindi ko naman sinasabing sundin nyo ang sinasabi ko. Bibigay ko lang sa inyo mga dahilan kung bakit tayo ay minsan nare-reject ang ating mga hinihinging tulong sa ating mga halal na leader ng ating bayan o ng ating pamayanan, mga kaibigan. Ang masasabi ko lang sa inyo, iwasan natin yung pagbibigay ng mga komento laban sa mga politiko, lalo na sa mga lalong leader. Tayo kasi mga nagda-dialysis na ay parang masasabi kong iba na ang mundo natin Hindi na tayo pareho ng mga dating sitwasyon natin. Nang tayo wala pang sa ganitong sitwasyon, pwede pa tayo magipagdebate sa mga pabor sa ating mga inidulong
ah, leader ng ating bayan, mga kababayan. Tayo naman kasi, ang mga pasyente ng dialysis, tanggapin na natin na tayo ay nangangailangan ng tulong ng ating umiiral na pamahalaan, mga kaibigan, mga kababayan. Kailangan natin ng benepisyo ng ating healthcare, mga kaibigan. Kaya, ang masasabi ko lang sa inyo, depende yan sa bawat isa sa atin kung ano ang gustong ibigay na opinion sa bagay na ito. Kasi mahirap yung maging panatiko pa rin tayo sa isang politiko na tayo ay nangangailangan ng tulong sa umiiral na gobyerno, mga kaibigan. Ang masasabi ko lang, mas maganda siguro sumuporta na lang tayo sa mga umiiral na leader ng ating pamahalaan. Bueno, kung may mga di tayo nagustuhan, pwede ka naman nagbigay ng opinion mo. Pero wag na masyado yung, kasi minsan pag natandaan ka ng ng mga yan, tapos nagpasa ka ng requirements para humingi ng tulong, pag natandaan ka, nangyayari sa iyo ang minsan i-reject kang yung hinihinging tulong, mga kaibigan. Nangyari po minsan sa akin yan, pero di noon lagi. Kasi di naman sa dami ng nagbibigay ng komento sa social media, hindi naman po siguro kayang tandaan isa-isa yan. Kaso lang minsan, pag masyadong brutal ang mga komento natin, ay tinatandaan tayo ng mga yan. Yan lang po ang ay papayo ko sa inyo sa umagang ito, mga kaibigan. Hindi po ikakasama natin sinasabi ko. Ikabubuti po natin yan sapagkat tayong mga pasyente, lalo na sa mga kapwa ko mahirap, tayo po ay nangangailangan sa tulong ng umiiral na pamahalaan, mga kaibigan. Yan po ang katotohanan dyan. Tanggapin po natin yan. Maliban lang doon sa mga pasyente na may mga mayayaman, may mga kakayahan, hindi na kailangan humingi ng tulong, malaya silang magbigay ng kanilang mga komento sa social media patungkol sa isang leader na hindi niya gusto ang sistema ng pamamahala, mga bayan. Ganun lang po muna ang ipapayo ko sa inyo, mga kasama, mga kaklase sa dialysis. Mga bagay na ikabubuti naman po natin ang lahat ng yan. Yan lang po muna. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang Ako Bicol Rin YouTube channel. Maraming salamat po.